politika kan sa tuya pong nasyon. The church expects its members to be vocal regarding politics, especially lalong-lalo na po kung uninvuelto na iyo po ang manunungod sa moralidad kasi nining mga inaapod niya tong intrinsically evil acts na iyo na po ang nahihiling as namamatay ang ta. Lalong-lalo na itong pinag-mentionar ta kang mga nakaaging Sabado, manunungod kan mga evils na nangyayari during, after, and before elections. So, kaipuhan ta pong magtaram. And that is allowed by law. Bako po yan illegal sa parte kan simbahan na makiaram. So, ano ining mga pigsasabi ta po? Ano ining inaapod niya tong separation of church and state? What is this all about? Ano ini? Ining doctrine po, mga katiwala, kay ining inaapod niya tong separation of church and state, makukuata po ini sa Article 2, Section 6 kang 1987 of the 1987 Constitution. Yan, Article 2, Section 6 kang 1987 Philippine Constitution. Na ano po ang nalalaag po digdi na provision? The separation of the church and state shall be inviolable. Ibig sabihin sa roining sagradong provision, sagradong prinsipyo kan sa tuyang nasyon na dapat ini bayularon. And this principle, ining parehas na principle na nasusurat sa Article 2, Section 6, kang parehas na konstitusyon, pinagpaliwanag lalo ini, mas tinawan ini laman sa Article 3, Section 5, kang parehas na konstitusyon. So, anong nalalaag digdi? No law shall be made respecting an establishment of religion. Ang sarong nasyon, ang estado, ang Pilipinas, dahil pwedeng mag-ibuninde na nagkikrear nin relihiyon para sa tuyang nasyon. Yan. So, inaapod po niya to ining non-establishment clause or prohibiting the free exercise thereof. Ang pagbawal nin pag-practice, pag-exercise nin relihiyon. Asin sinugpunan pa ini sa parehas na provision, Section 5 kang Article 3, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. So, ibig sabihin ng Estado dahil pwede po magpugol sa simbahan tanganing i-practice an anuman na an sa iyang pagtubod, an sa iyang relihiyon o makiaram sa anuman na mga pampolitikang issues dahil tayo ni saro kan obligasyon kan simbahan. So meaning, this prohibition na tigsasabi sa Constitution is a prohibition on the part of the state, not on the part of the church. I repeat, ini pong provision sa konstitusyon manunungod kay ining inaapod niya tong separation of church and state ang nalalaag digdi. So non-establishment clause, so free exercise clause, any prohibition meant to be followed, meant to be complied with by the state. Bako ini para sa simbahan. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. So, kaya bilang ang simbahan, parte ka ining constituent or parte ka nasyon, miyembro kang estado, igwang karapatan ang simbahan na makiaram sa anuman na mga political issues, lalong-lalo na kung ini may kinaaraman sa moralidad, asin ini may kinaaraman duman sa mga sabihon ta intrinsically evil acts na nakukumitir po kan gobyerno. So ang first part kay ini mga katiwala, kay ining provision manunungod sa
separation of church and state, iyo po ang manunungod sa non-establishment clause na minapreventar, minaprohibit, minapugol sa Estado from favoring one religion over another or from creating a state religion. So, dahil pwede na paboran ngaya so Katoliko, so Iglesia sana, ang paboran kan Estado, dahil pwede iyan gibuhon kan Estado or mag-crear siya nin sarong sabihon ta state religion. Yan ang ibig sabihin po kay ning non-establishment clause. Ang second part, na binasa ko po sa inyo duman sa provision, itong inaapod niya itong free exercise clause. Yan. Under which, a person's religious beliefs and expressions are protected. Yan. No matter how bizarre or unusual, unless there comes a grave danger associated with it. Siyempre, igwanang diretsyon, gobyerno na pugulan ang anuman na ekspresyon ng relihiyon na igwanang darang peligro, lalong-lalo na sa moralidad, sa pagkabuhay ng mga tao. Halimbawa, igwang relihiyon na satanismo o na sa indang mga miyembro dapat habang nagsasamba, nagwo-worship kay Satanas, nakahuruba dapat. O iyan, pwede nang makiaram dyan ng gobyerno or igwanang ngayang relihiyon na nag-aalaw nin human sacrifice o tigsa sakripisyo so mismong buhay na tao. So siring ka iyan. Iyan baga may mga nadangog kita na igwada ang mga sekta o relihiyon nagkadarakop na nga na so leader kay ini na pinaturubod so sa iyang mga followers na dapat i-offer mo ngayaan sa imong daragang aki. So pinakamagayon na aki dapat para kay pastor. Kaya ngunyan baga si pastor ito na naghapihap kang rehas. Garingani mga senador pa no. Yan. Kaya mga katiwala, magayon tayo ining maisihan, ining pigpaparagaramit ang palusot na day na ngaya pwede makiaram ang simbahan. Ta ining ngaya buhay politika. No. Ining separation of church and state na doktrina exists not to stop the church from exercising her beliefs. Base digdi sa provision, digdi sa Article 3, Section 5, as in Article 2, Section 6 kang 1987 Philippine Constitution, including dahil pwedeng pugulan ng simbahan from exercising her beliefs, including the duty to speak on moral issues, but for the church to gain the liberty to do so. Imbes, baliktad. Iyo nga ni ang pundasyon kung ata dapat ang simbahan makiaram, as in magtaram. The church may freely practice her teachings, including speaking or acting, when public policies involve morality and the good of souls. Ang siring nagawi are protected under the freedom of religion, which has a high place in the hierarchy of rights. Kaya any attempt to silence the church violates the principle of separation of church and state. I repeat, any attempt to silence the church minavayular kan prinsipyo manunungod kaining separation of church and state. So, lalong-lalo na kung sabi ko po nga ni, when public policies involve morality and the good of souls kan sa iyang mga miyembro, lalo specifically kang Catholic Church. Siyempre, we have to talk against corruption. Dapat magkontra kita kontra ini sa moralidad. Buhay nin Kristiyano, ining pinag-uusol tang abortion, divorce, ining kaipuhan kan simbahan, magpahayag, manunungod kang dignidad, kan sarong tao, the dignity of human person. Kaya we speak against violation of human rights, lalong-lalo na kang mga nakaaging panahon,
itong war on drugs kan sa tuyang gobyerno, kaipuhan kan simbahan, mga katiwala, na magtaram asin makiaram. Ngunyan, sa Year of Stewardship, kita ang Katolikong simbahan, partikularmente digdi sa tuyang diocese, pinaghihinguan na kita maging responsableng mga tagapagpamahala kan sa tuya pong environment. That's why we have this ecological stewardship. Asin ano pa man ang mga katukluan kan simbahan na bako na pakisawsaw o pakiaram, kundi pagpagirumdom sa gobyerno asin sa iyang mga miyembros na igwa kita nin responsibilidad. Lalong-lalo na ngunya na maabot pong eleksyon, makiaram kita sa buhay politika. Taini ang maforma kan futuro niya to bilang sarong simbahan, bilang sarong nasyon. Kaya lately, we have issued statements regarding these illegal practices, lalong-lalo na sa quarrying, digdi po sa tuyang probinsya. So magayon baga na rumdumunta po ining prinsipyong ini. Sala siguro ang sa tuyang pakasabot, manunungod kan prinsipyo kang separation of church and state. Tadigdi mismo sa doktrinang ining separation of church and state, the church is not prohibited from fulfilling its advocacies. Kalakol na mga advokasya na dapat kitang ipagirumdom sa tao, bako iyan pakikiaram, pakisisawsaw, kundi saro ining isperso kan simbahan na kita magtaram, kita makiaram sa satuya pong buhay politika, which is basically ining mga advocacies ini na ginigibo po kan simbahan is the efforts of the church to renew the temporal order among others, according of course to the gospel values, and it is primarily the exercise of her prophetic function or role digdi sa kinaban. So namumutan kong mga katiwala, iyo man lugod ini ang sa tuyang ilaag sa isip, lalong-lalo na po ngunya na maabot naman na pirilian. Gabus niya to ini rumdumon ining mga bagay na ini, anganing matabangan po kita, magiyahan kita sa pagpili kan sa tuyang mga leaders naman sa satuyang nasyon. So dai po kamo maghali dyan mga katiwala, mabalik po kita pagkatapos na ni nagkapirang pagirumdum.